So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oh. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So, ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yung Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after nun siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo.